Can you tell us more about your role dito sa Binoy Henyo? Ayun, bagong-bago ang role ko dito. First time talaga na maging nanay sa isang soap. Kasi nagiging nanay naman ako. Sobrang baby lang talaga or buntis lang, ganun madalas. Pero ngayon talagang 6 years old yung bata at kailangan ko talagang maging nanay and very challenging kasi hindi pa ako nagiging nanay. So hindi ko alam talaga kung ano pa yung isang haplos at yakap at halik ng nanay. So, yun. What made you accept the role kahit alam mong hindi ka pa ganoong ka-familiar dun sa ganitong klase ng role? Um, well, pinag-pray ko naman kung ano yung next project ko and ang hiningi ko is sana yung matutuwa yung mga bata and marami silang mapupulot na aral dito. Madalas kasi, di ba, comedy, yung mga history. Gusto ko naman yung light and kumbaga gusto ko rin yung market ko kasi talaga sa bata eh. So gusto ko sana yung may kasama akong bata and natuwa ako na though nanay ako dito, parang may matututunan and very wholesome yung story and very wholesome yung role ko dito. So, yun yung nagustuhan ko kasi challenging siya, pero light lang siya. Alam mo yun? You did mention na light yung story, pero tungkol saan ba yung storya ni Binoy Henyo? Well, ang story niya is about a girl na na-in love sa isang probinsyana na na-in love sa taga Maynila na lalaki. And syempre nagmahalan sila hanggang sa may nagkaroon lang ng may kailangan lang asikasuhin yung lalaki or may kailangan siyang puntahan sa Manila. So, naiwan sa probinsya yung babae, hindi niya alam buntis siya. So, nung nalaman niya na buntis siya, syempre, kung ako rin naman, kailangan ko hanapin yung tatay. Yun yung ginawa ni Agnes. Yung Agnes is yung name ko dito. Yun yung ginawa niya. Kaya lang, hindi lang nalaman ni Agnes na hinanap rin pala siya ni Francis. So, dun na mag-start yung kung paano palakihin ng batang ina and ang ina na hindi nakapag-aral, hindi marunong magbasa, hindi marunong masyadong magsukuli dahil hindi siya marunong magbilang talaga, hindi siya marunong mag-English, sobrang hanggang grade 2 lang kasi siya. So may hirapan akong palakihin yung bata. Doon makikita yung paano ang gagawin ng isang ina para mabuhay lang ang isang anak. Nakapag-start ka na rin mag-taping? Nag-start na ako mag-taping, 4 taping days na yata kami. Doon sa 4 taping days mo, direkta mo nang nakatrabaho si Binoy natin, si Dave. Ha? Direkta mo na nakatrabaho si Dave. Oo, hindi. Actually, nung audition ng kids, nakatrabaho ko na siya, ka-eksena ko na siya. Pero sa first taping day ko, definitely siya na yung ka-eksena ko. Kasi parang mga flashback na lang naman yung nangyari sa akin. Siya na agad, yung present na agad yung mga eksena namin. Kumusta naman katrabaho yung ating maliit na bida? Si David, ang ating Binoy, ay napaka-hyper na bata at sobrang nasusubukan ng pasensya ko dito. Dito ko malalaman kung gaano kahaba ang pasensya ko at ready na ba talaga ako maging mommy. Sobrang, para siyang may on and off. Kapag narinig na niya yung ready, 1, 2, 3, ganyan, 5, parang, ano ba yun? Pag sinasabi, yung action, ready, actors, nagbe-behave siya. Pero pagka, kunyari, wala pang nangyayari, laro, naku, hindi nakikinig yung bata. Pero pag sabi mo, ready, action, parang siyang, alam naman niya yung lines niya, at saka, anong tawag dito, mabilis siya mag-memorize ng lines niya. Doon ako nabibilib na minsan, wala naman yun sa lines mo bakit mo sinabi yun? Sabi sa script, isang beses mo lang ako hahalikan, baka 2 beses mo ako halikan. Yung gano'n siya, matanong siya na bata. Kanya talaga. And sobrang, kahit gano'n siya kakulit, hindi ko kayang mainis sa kanya. Kasi sobrang cute niya, ang gwapo-gwapo niyang bata. Alam mo yun? Charming. Andun yung charm na hinahanap natin. Nakita namin kanina habang nagpipictorial, so medyo makulit nga siya nung umpisa. Pero kapag binantayan mo siya, tapos ikaw yung nagbigay sa kanya ng mga dapat gawin, sumusunod siya sa'yo. Paano sa tingin mo ito? Paano mo ito nagagawa? Wala ka pa namang experience maging mommy. Alam mo,
alam mo madalas, pag may yung mga anak din naman ng mga friends ko, hindi lahat pero madalas kapag ako sinusunod nila na, mag-sorry ka, ganon. Talagang nakikinig sila. Hindi siguro dahil yung itsura ko parang talagang nag-uutos, gawin mo to. Yung may pagka-stricto kasi yung mukha ko. And sobrang, yun nga, diba, yung mga bata kasi yung market ko, parang siguro magaan yung loob nila sa akin. Siguro nakikita nila na kaya nilang mag-trust sa akin, which is yun naman din ang gusto kong maramdaman ni David sa akin na alam mo yun, sa bawat eksena, nanay mo talaga ako dito, paprotektahan kita, and lagi ko siyang pinupuri na good job, ang galing mo, huwag ka na makulit. Saka hinahanap ko talaga yung mga kinakatakutan niya para pagka kailangan kong gawin yun. Hindi lang kasi role to kumbaga kahit off-cam, kailangan kong maging nanay sa kanya para on-screen, alam mo yun, natural na. And talagang minsan katabi ko siya matulog sa set kapag wala kaming eksena, doon siya sa bed ko natutulog, nagkikwentuhan kami, sa van ko siya, doon ko siya pinapastay para doon siya mag-play ng mga gadgets niya. Gusto ko siya, kinikilala ko kasi siya, and hindi ko rin alam paano ko nagawa yun na napapasunod ko siya. Tawag dito, with your roles, nakikita natin that you're always pushing the envelope. Like last time, nagpanggap kang lalaki sa Indio. This time naman, mami ka, so challenge mo pa rin yung sarili mo. Are there any future roles na gusto mong gampanan na feeling mo mas ma-challenge ka pa? Or any dream role? Dream role? Ang gusto ko, definitely, gusto ko magkaroon ng rom-com, romantic comedy. Ano ba? Challenge to. Gusto ko rin magkaroon ng role na siguro yung bulag. Bulag na nakakaawa, tapos may in love kayo, mga ganun. Or gusto ko rin maging kontrabida. Maiba naman, di ba? Ako yung magtataray naman. Kasi madalas ako yung best friend, di ba? Taga-kinig, taga-sulsol. Or gusto ko ako naman siguro mismo yung mag-kontrabida. And mahirap din pala yung mga nakakaawa. Kasi dito dapat nakakaawa yung itsura ko dito. Parang lagi akong kinaawaan, lagi akong inaapi. Mahirap siya. Yun, siguro yung magiging kontrabida. Action kasi, gusto ko rin magkaroon ng action na role, yung parang Charlie's Angels. Parang may mga fantasy, hindi naman malabo yun kasi fantasy, yung GMA, magaling dyan, di ba? Nagawa ko naman yun ng konti sa Indio. Pero gusto ko rin yun. Parang gusto ko rin magkaroon. As a girl naman this time. Oo, girl naman this time. Hindi ako kailangan laliman yung boses. So, parang Charlie's Angels parang Leading men naman. Sino naman ang mga gusto mong makatrabaho in the future na leading men? Hindi ba yan actually si Dominic Rocco, naka-partner ko na. Dati gusto ko rin siya makapartner kasi ang galing-galing umiyak noon. Grabe, ang galing-galing. Si Dion, gusto ko rin siyang makatrabaho. Napakagaling din na artista. Si Luis, ngayon ko pa lang siya makakatrabaho. So, excited ako. Sino ba yung mga gusto ko makatrabaho? Dennis Trillo. Wow, Pwede. pwede. Diba? Dennis Trillo, level up. I'm sure marami ako matututunan sa kanya bilang ang galing-galing niya kahit ano ding role, di ba? So, siguro, makakahingi ako konting advice sa kanya. Katulad ng nangyayari sa akin, yung GMA, iba't iba talagang role ang binibigay sa akin. Naging manika na ako, naging lalaki na ako, nagputol ako ng buhok, ano pa ba? Naging best friend ako. Ano pa ba yung mga roles ko na sobrang naging kontrabida ako ng konti kay Ate Reg. Ano pa ba? Ay, ngayon, nanay. Kikay, kay Marian. Bobita. So, di ba, parang iba-iba talaga. So, excited ako pag mga partner ko, si Dennis, ano kayong magandang role? Nag-iisip agad. Partner muna, role na agad hinahanap ko. Sino pa ba? I-push natin yan. Push natin yan, di ba? Pwede rin naman yung height. Oo naman. Kasi pag si Kuya Dong, parang ang tangkad-tangkad para sa akin, di ba? Tsaka, ano ba? Sino pa ba? Sino pa bang mga Alden? Gusto ko makatrabaho si Alden. Sobrang, alam mo yun, pag nagsasalita siya kahit sa TV or sa personal, sobrang napakalmado at ibang atake yung arte niya Marami kasi tayong artista dito, sobrang magalaw Siya yung artista na makikita mo lang yung emosyon sa mukha talaga sa pagsasalita niya. Minsan pare-parehas lang pero alam mo kung ano yung binibigay niyang emosyon doon Yun, si Alden.
Maganda yan. Meron ka ng career Diba? plan. May mga plans na tayo. Oh, yeah, tama yan. Dapat ganyan. Dito naman sa Binoy Henyo, mabalik tayo. Ano ang dapat nilang abangan sa'yo at kay Binoy Henyo mismo? Naku, ang dapat nilang abangan, yung kakulitan naming dalawa. And kung kakayanin ko bang maging nanay, and ano pa ba? Kung paano ko siya mapapalaki ng maayos, at paano maging isang nanay. Kasi itong si Binoy, napakabait na bata. Alam mo, gusto ko rin yung story kasi marami na tayo ngayong mga bata na ako siguro parang last na nga yung generation ko na naglaro sa kali. Ngayon, very techy na sila diba? Brat na sila. So, gusto ko lang din i-ano sa kanila na magandang makita to ng mga magulang at ng mga bata dahil sigurado ko may makukuha silang aral kung paano maging humble ang bata, natakot magsinungaling, kung paano hindi hadlang ang pagiging mahirap para magkaroon ng isang magandang pamilya at hindi rin hadlang yung walang tatay para maging masaya yung family. And kung paano ako aasenso, yun, abangan niyo yun.